Wala ka ng silbi sa pamilyang ito, Elena. Pirmahan mo na ang mga papel na yan dahil hindi ko nasisikmuraing makasama ang isang babaeng ang tanging dala ay malas at kahihiyan. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pagkasuklam. Sa harap ni Elena, inilapag ng kanyang asawa ang mga dokumento ng annulment na tila ba isa lamang itong basura na kailangang itapon. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nangangatog ang mga kamay ni Elena habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Buong hapon siyang nanatili sa kusina. Tinitiis ang hapdi ng kanyang lagnat upang ipagluto si Marco ng paborito nitong pagkain dahil narinig niyang masama ang pakiramdam nito pag-uwi. Ang usok na nanggagaling sa sabaw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang muka. Isang kabaligtaran sa nanunuot na lamig ng pakikitungo ng lalaking 7 taon niyang minahal at pinagsilbihan. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ni Elena sa tray. Ang mangkok ay dulas na nahulog sa sahig at ang mainit na likido ay tumalsik sa kanyang mga paa. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Mas matindi ang hapdi na unti-unting lumalamon sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika ay tila ang mismong tunog ng kanyang puso na nagkakapiraso sa ilalim ng mga paa ni Marco. Hindi ka ba nakakaintindi? Muling bulyaw ni Marco habang diring-diri na tinitingnan ang nabasag na mangkok. Pulubi na ang tatay mo, Elena. Bagsak na ang kumpanya ninyo. Akala mo ba ay mananatili ka pa sa mansyong ito habang ang pamilya nyo ay pinagpipistahan na ng mga utang? Look at yourself. Mukha ka ng katulong sa dumi mo. You are a liability now, not a wife, not a... Parang nawalan ng hangin sa paligid si Elena. Ang lalamunan niya ay nanunuyo at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ay parang mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang mga pangakong binitawan nito sa harap ng altar. Ngunit tanging ang marahas na pagpintig ng kanyang sentido ang kanyang naririnig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng taong itinuturing niyang mundo, na ngayon ay siya palang wawasak sa kanya. Pumasok sa silid si Doña Imelda, ang kanyang biyenan, na may dalang mapang-aping ngiti. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang sentensya. I told you, Marco, sabi ng matanda habang pinapaypayan ang sarili. Ang isang basong ginto, kapag napatunayang tanso lang pala sa loob, ay dapat nang ibalik sa putikan. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa babaeng yan. Pinatira natin siya rito dahil akala natin ay makakatulong ang pamilya niya sa atin. Pero ano, basura na rin pala sila. Lumingon si Doña Imelda kay Elena. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at kutya. Ibigay mo na sa amin ang susi ng vault, Elena. Alam naming itinago mo ang mga alahas na ibinigay namin sa iyo. Wala kang karapatang magmay-ari ng kahit anong bagay na may halaga sa bahay na ito. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib, sa tapat ng kanyang puso, na tila titigil na sa pagtibok. Naalala niya ang kanyang anak, si Nathan, na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Ang perang itinabi niya para sa kinabukasan ng bata, ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay tila hanging naglaho sa isang iglap. Ang pera ni Nathan. Sa wakas ay nahanap ni Elena ang kanyang boses, bagaman ito ay garalgal at halos pabulong na lamang. Marco, huwag mong sabihing kinuha mo rin ang para sa anak mo. Tumawa si Marco. Isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Anak ko? Sigurado ka bang sa akin ang batang iyan? Sa dumi ng pamilya niyo, baka pati ang pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan lang din. Ang huling pangungusap na yon ang naging pinakamabigat na dagok. Ang mundong binuo ni Elena sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng gumuho.
na naging dahilan upang ang kanyang mga tuhod ay manghina at mapaluhod siya sa gitna ng mga nabasag na seramika at natapong sabaw. Nakayuko siya, hinahayaan ang kanyang buhok, natakpan ang kanyang mukhang puno ng pait. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkasira, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan sa mundong puno ng pagkukunwari. Hanggang saan ba kayang tiisin ng isang puso ang paulit-ulit na pagdurog bago ito tuluyang maging bato at matutong lumaban? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luhang walang halaga, Elena. Kung gusto mong magdrama, gawin mo yan sa kalsada, huwag sa loob ng aking pamamahay. Ang tinig ni Doña Imelda ay parang latigo na humahagupit sa likod ni Elena habang ang huli ay pilit na nagpupulot ng mga piraso ng basag na mangkok gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi alintana ni Elena ang maliliit na sugat sa kanyang balat o ang dugong humahalo sa natapong sabaw. Mas iniisip niya ang kanyang anak na si Nathan. Kanina pa ito umiiyak sa kabilang silid, hinahanap ang paboritong laruang oso na tanging nagbibigay sa bata ng kapanatagan sa gitna ng sigawan ng mga matatanda. Sa bawat hapdi ng sugat sa kanyang kamay, naaalala ni Elena ang mga panahong siya ang nag-aalaga kay Doña Imelda nang dumanas ito ng matinding trangkaso noong nakaraang taon. Siya ang hindi natulog, siya ang nagpunas sa katawan ng matanda, at siya ang nagluto ng bawat pagkaing isinubo nito. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang sariling pagguho, ang tanging natatanggap niya ay ang mapang-alipustang tingin ng babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Ang katotohanan ito ay parang isang punyal na dahan-dahang ibinaon sa kanyang dibdib. Pinapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay laging isang estranghero na pansamantalang pinatuloy dahil sa kanyang yaman. Pinunasan ni Elena ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay. Iniiwan ang bahid ng dugo sa kanyang maputlang mukha. Nasaan ang laruan ni Nathan, ma? Iyon na lang ang hinihingi ko. Hayaan niyo na kaming makaalis ng maayos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Ang basurang iyon, itinapon ko na sa lumang bodega sa likod. Doon ito nararapat kasama ng lahat ng mga bagay na wala ng silbi. Tumalikod ang matanda. Ang kanyang mamahaling bestido ay humahula sa sahig na tila isang ahas na nag-iiwan ng lason sa bawat madaanan nito. Huwag kang magkakamaling lumabas sa gate na yon nang may dalang kahit anong pag-aari ng mga De Vega, kung hindi ay ipapakulong kita sa pagnanakaw. Dali-daling naglakad si Elena patungo sa madilim at maalikabok na bodega sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong salamin. Ang hangin sa loob ng bodega ay amoy luma at pagkabulok, isang refleksyon ng kanyang buhay sa loob ng mansyong ito. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang maliit na oso ni Nathan na nakasalansan sa ilalim ng mga lumang kahon. Nang mayakap niya ang laruan, naramdaman ni Elena ang isang sandali ng kapayapaan. Ang amoy ni Nathan na nakadikit sa tela ay nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, narinig niya ang marahas na paghampas ng pintong kahoy. Ang tunog ng bakal na kandado na pinihit mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong bodega na sinundan ng nakakangilong katahimikan. "Ma! Marco! Buksan niyo ang pinto!" Sigaw ni Elena habang hinahampas ang matigas na kahoy. Ang kanyang mga kamao ay nagsimulang mamaga, ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tawanan ni Doña Imelda mula sa malayo at ang malamig na ihip ng hangin na pumapasok sa maliliit na siwang ng dingding. Naiwan si Elena sa loob ng madilim na silid, yakap-yakap ang laruan ng kanyang anak habang ang lamig ng semento ay unting gumagapang sa kanyang katawan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kulungang ginto na kanyang tinitirhan ay naging isang tunay na rehas na bakal.
Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw, habang ang anino ng kawalang katiyakan ay nagsimulang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hanggang kailan ba siya mananatiling bilanggo sa isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa? At sino ang darating upang sagipin siya sa gitna ng malupit na kadilimang ito? Sana ay pinili ko na lang ang katahimikan kasama ka, kaysa ang marangyang libingang ito na unti-unting pumapatay sa aking pagkatao. Ang bulong na yon ni Elena ay tila isang multo na naglalakbay sa madilim at maalikabok na sulok ng bodega. Yakap-yakap niya ang kanyang mga binti habang ang malamig na semento ay tila humihigop sa natitirang init ng kanyang katawan. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang mukha ang pilit na sumisilip sa kanyang alaala. Si Gabriel, ang lalaking may mga matang puno ng katapatan na binaliwala niya 7 taon na ang nakalilipas dahil sa pangako ng isang perpektong pamilya sa piling ni Marco. Ngayon, ang pangakong yun ay naging isang madilim na selda. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng kanyang puot. Ang bawat butil ng ulan ay marahas na tumatama sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero na lumilikha ng isang nakabibinging ingingay na tila libu-libong maliliit na martilyo na nagpapako sa kanyang kapalaran. Ang amoy ng basang lupa at alimuom ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy sa loob na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa init ng isang tunay na tahanan sa gitna ng ulan. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng naglalakihang bakal na gate ng Mansyong de Vega. Sa loob nito, si Attorney Gabriel ay nakatitig sa nagdidilim na bahay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang ang kanyang puso ay tila may sariling isip na bumibilis ang pintig. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang kutob na ang babaeng lihim niyang minahal sa loob ng mahabang panahon ay nasa gitna ng isang panganib na hindi nakikita ng mata. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan. Hindi niya inalintana ang pagbuhos ng ulan na agad na nagpabasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Naglakad siya palapit sa gate. Ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa basang damo habang ang bawat hakbang ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Tiningnan niya ang mataas na pader na nababalot ng mga gumagapang na halaman, tila isang kuta na nagtatago ng mga lihim at hinagpis. Sa loob ng bodega, narinig ni Elena ang malakas na kalansing ng gate mula sa malayo. Ang kanyang puso ay biglang lumundag. Isang ligaw na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Pilit siyang tumayo, kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod, at sumilip sa maliit at mataas na bintana na may mga rehas na bakal. Sa gitna ng madilim na gabi at malakas na ulan, nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatayo sa labas. Kahit malabo ang paningin dahil sa tubig na dumadaloy sa salamin, kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang aura ng kaligtasan na dala ng aninong iyon. Gabriel! Ang tawag ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng dagundong ng kulog. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa magaspang na pader habang pilit niyang inaabot ang bintana. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa kamay ay tila nagliliyab habang ang ulan ay tumatalsik sa kanyang mukha sa pamamagitan ng siwang ng rehas. Naramdaman ni Gabriel ang isang kakaibang titig. Tumingala siya sa dulo ng mansyon, sa bahaging madilim, at tila kinalimutan na ng panahon. Nakita niya ang isang maliit na anino sa bintana ng bodega. Isang puting kamay na tila humihingi ng saklolo bago ito muling lamunin ng kadiliman. Susubukan sana niyang sumigaw, ngunit sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa labas ng mansyon ay biglang bumukas at ang mga gwardiya ay nagsimulang maglakad patungo sa kanyang direksyon. Napilitan si Gabriel na umatras. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Habang dahan-dahan siyang bumabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya maalis ang paningin sa bintanang iyon. Sa loob ng bodega, napasalampak si Elena
sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala ng pagkakataong muling lumampas sa kanyang mga kamay. Sino nga ba ang nagpadala ng mensaheng nagdala kay Gabriel sa gabing ito? At hanggang kailan kayang tiisin ni Elena ang sulyap ng pag-asa bago ito tuluyang maging isang malupit na biro ng tadhana? Wala kang ibang magagawa kundi sundin ako, Elena, dahil ikaw ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa sugatang diwa ni Elena habang pilit siyang inilalabas sa madilim na bodega. Ang liwanag ng mga bombilya sa malawak na pasilyo ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata na nasanay sa kadiliman. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit mas masakit ang marinig ang asawa niyang ibinibintang sa kanya ang lahat ng kamalasan sa mundo. Inakay siya ni Marco patungo sa opisina nito, ngunit ang hawak nito sa kanyang braso ay hindi isang pag-alalay, kundi isang pagkaladkad na tila ba siya ay isang hayop na dadalhin sa katayan. Sa loob ng opisina, nandoon si Doña Imelda, nakaupo sa kanyang silyon na tila isang reyna na naghihintay ng hatol. Sa ibabaw ng mesa ay may mga dokumentong nakalatag, mga papel na mukhang formal at mapanganib. Pirmahan mo ito, utos ni Marco. Sabay abot ng isang mamahaling panulat. Ito ay para sa proteksyon ni Nathan. Dahil sa pagbagsak ng kumpanya ng tatay mo, kailangan nating ilipat ang ilang ari-arian sa pangalan mo para hindi ito makuha ng mga naghahabol na creditors. Ginagawa ko ito para sa anak natin, Elena. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng pananakit nito, may isang bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala. Gusto niyang isipin na kahit papaano, iniisip pa rin ni Marco ang kapakanan ng kanilang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang panulat. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babalang huwag magtiwala. Totoo ba ito, Marco? Tanong ni Elena. Ang boses niya ay tila isang marupok na sinulidlid na malapit ng maputol. Para ba talaga ito sa kinabukasan ni Nathan? Huwag ka ng maraming tanong, sabat ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Masyado ka ng pabigat sa pamilyang ito. Pagkatapos mong pakinabangan ang yaman namin ng 7 taon, ito na lang ang magagawa mo para makabawi. Huwag kang magkunwaring biktima dahil ikaw ang sumira sa imahe ng mga De Vega. Dahil sa matinding pag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang anak at sa pagod na matagal nang bumabalot sa kanyang isip, dahan-dahang inilapat ni Elena ang dulo ng panulat sa papel. Tahimik ang buong silid habang unti-unting nabubuo ang kanyang lagda sa puting pahina. Ngunit sa bawat titik na kanyang isinusulat, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Parang bawat desisyong ginagawa niya ay may kapalit na bahagi ng sarili niyang kalayaan at kapayapaan. Mahigpit niyang pinigilan ang panginginig ng kanyang kamay habang sinusubukang manatiling matatag. Sa sandaling iyon, hindi lamang isang dokumento ang kanyang pinipirmahan, kundi isang desisyong alam niyang maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng kanyang buhay at ng kinabukasan ng kanyang anak. Nang matapos ang pirma, mabilis na hinablot ni Marco ang mga papel. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang kalaban na tuluyan ng nahulog sa bitag. Salamat, Elena, sabi ni Marco. Ang tono ng boses niya ay biglang nagbago, naging malamig at puno ng panunuya. Ngayon ay opisyal mo nang inaamin na ikaw ang nag-iisang garantor ng lahat ng utang ng aking kumpanya. Simula sa araw na ito, ang bilyon-bilyong pisong utang na hindi ko mabayaran ay sa pangalan mo na nakatala. Napatitig si Elena sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang panulat ay nalaglag sa kanyang kamay at gumulong sa sahig.
na lumilikha ng isang maliit na tunog na tila hudyat ng kanyang huling pagkakataon. Naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Hindi lamang siya mawawalan ng asawa at tahanan, kundi idadamay pa siya sa isang krimeng hindi niya ginawa. Niloko mo ako. Bulong ni Elena. Ang kanyang luha ay hindi na mapigilan sa pag-agos. Marco, paano mo nagawa ito? Ako ang asawa mo. Asawa? Tawa ni Marco habang nililigpit ang mga papel. Isa ka lang kasangkapan, Elena. Isang magandang kasangkapan na tapos ko na ring pakinabangan. Habang papalabas ang mag-ina sa silid, naiwan si Elena na nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ng pasasalamat ni Marco ay tila mga latigo na muling humahagupit sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Nathan, ang anak na akala niya ay pinoprotektahan niya. Ngunit ngayon ay baka madamay pa sa bitag na kanyang pinirmahan. Paano nga ba lalaban ang isang ibong putol na ang mga pakpak kung ang bawat kilos niya ay lalo lamang naghihigpit sa bitag na nakapalibot sa kanyang leeg? Pumunta ka na sa tatay mong pulubi, Elena. Baka doon, matutunan mong mamuhay sa basura na siyang talagang pinagmulan mo. Ang utos na yon ni Marco ay tila isang malakas na tulak na nagpalabas kay Elena sa pintuan ng mansyon. Hindi na siya pinayagang kumuha ng kahit anong gamit, maliban sa suot niyang damit na gusot-gusot at ang maliit na oso ni Nathan na mahigpit niyang yakap. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, naglalantad sa bawat pasa at dumi sa kanyang balat na bunga ng malupit na pagtrato ng mga debega. Ang bawat hakbang ni Elena palayo sa mansyon ay parang may nakatali na mabigat na bakal sa kanyang mga bukong-bukong. Sa gitna ng kalsada, ang mga sasakyang dumadaan ay nagbubuga ng mainit na usok at alikabok, ngunit tila wala siyang nararamdaman. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng takot para sa kanyang ama na si Don Rodrigo. Paano niya haharapin ang taong nagbigay sa kanya ng lahat, ngayong siya ay nagbabalik na isang bigo at wasak na babae? Nang marating niya ang lumang tahanan ng kanyang pamilya, nagulat siya sa katahimikang bumubalot dito. Walang mga nagkakagulong creditors, walang mga siyumo ng bangko sa pintuan. Ang mga halaman sa hardin ay maayos pa ring nagugupit, at ang amoy ng sariwang kape ay dahan-dahang humahalimuyak mula sa loob. Sa gitna ng sala, nakaupo si Don Rodrigo, tila isang haring nananatiling matatag sa gitna ng isang bagyo na siya rin ang gumawa. Papa, ang tanging nasabi ni Elena bago siya tuluyang napahagulgol sa paanan ng kanyang ama. Patawarin niyo po ako na wala ang lahat. Ang kumpanya niyo ang dangal ko. Pati si Nathan, natatakot akong makuha nila. Dahan-dahang hinaplos ni Don Rodrigo ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay mainit at puno ng katiyakan. Isang haplos na matagal nang hindi naramdaman ni Elena sa piling ni Marco. Tahan na, anak. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo ay bibilangin natin. At bawat isa rito ay babayaran nila ng higit pa sa ginto. Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Pero ang balita, ang pagbagsak ng kumpanya natin, isang matalinhagang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Rodrigo. Ang isang matalinong mangingisda ay kailangang maglagay ng bulok na pain para mahuli ang pinakamalaking pating. Elena, hindi tayo bagsak. Ang balitang iyon ay isang bitag, isang apoy na ginawa ko para makita kung sino ang mga taong mananatili sa tabi mo at sino ang mga anay na kakain sa iyong pagkatao kapag wala na ang kinang ng yaman. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa isang lihim na vault sa likod ng isang malaking painting. Kinuha niya ang isang maliit na susi na yari sa pilak na may mga nakaukit na disenyo ng mga bulaklak na tila sumisimbolo sa pag-asa. Inilagay niya ito sa palad ni Elena at dahan-dahang isinara ang mga daliri ng kanyang anak. Ito ang magpapalaya sa iyo, Elena, ang mahinahong sabi ni Don Rodrigo.
Ang susing ito ay magbubukas sa isang lihim na silid sa opisina ni Marco na hindi niya alam na pagmamay-ari ko. Doon nakatago ang tunay na record ng bawat sentimong ninakaw niya at ang bawat ebidensya ng pagtatraidor ng mga De Vega. Ngunit kailangan mong bumalik doon. Kailangan mong maging matapang na tila isang tupa habang ang iyong isipan ay tila isang lobo na naghihintay ng tamang pagkakataon. Naramdaman ni Elena ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa malamig na bakal ng susi patungo sa kanyang puso. Ang takot na kanina lamang ay lumalamon sa kanya ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang kanyang mga luha ay natuyo at ang kanyang paningin ay naging mas malinaw kaysa dati. "Babalik ako, Papa," ang determinadong sabi ni Elena. "Hahayaan ko silang isipin na panalo na sila. Hahayaan ko silang ipakita ang lahat ng kanilang kasamaan hanggang sa sila na mismo ang gumawa ng sarili nilang bitayan." Ngunit habang papalabas si Elena ng bahay, isang itim na sasakyan ang muling huminto sa di kalayuan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at ang mga mata ni Attorney Gabriel ay muling nagtagpo sa mga mata ni Elena. Sa pagkakataong ito, may hawak si Gabriel na isang dokumento na tila may kaugnayan sa susing hawak ni Elena. Isang lihim na panganib ang tila nagbabadyang sumabog. Isang impormasyon na maaring magpabago sa lahat ng kanilang plano. Ano ang nilalaman ng dokumentong hawak ni Gabriel? At sapat ba ang susing ibinigay ni Don Rodrigo para sagipin si Elena mula sa mas malalim pang bitag na inihanda ni Marco para sa kanya? "Gagawin ko ang lahat, Marco. Kahit maging katulong niyo rito sa bahay, basta huwag niyo lang kaming ihiwalay ng anak ko." Ang pagsusumamong yon ni Elena ay tila isang mapait na gamot na pilit niyang nilulunok habang nakatayo sa harap ng malalaking pintuan ng mansyong De Vega. Nakasuot siya ng lumang bestido, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay tila wala ng ningning. Isang perpektong maskara ng isang babaeng tuluyan ng sumuko sa tadhana. Sa loob-loob niya, ang bawat salita ng pagpapakumbaba ay isang hakbang patungo sa kanyang layunin. Ngunit sa paningin ni Marco, ito ay isang matamis na tagumpay. Ngumiti ng mapait si Marco habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. "Tingnan mo nga naman ang tadhana. Ang dating prinsesa, ngayon ay nagmamakaawang maging alipin. Sige, Elena, pumasok ka. Pero tandaan mo, wala ka ng karapatan bilang asawa rito. Mananatili ka sa silid ng mga katulong at gagawin mo ang bawat utos ni Mama nang walang reklamo." Sa bawat hakbang ni Elena, papasok sa mansyon, naramdaman niya ang matitinding titig ng mga kasambahay na dating pinamumunuan niya ng may kabutihan. Ngayon, ang ilan sa kanila ay umiiwas ng tingin dahil sa awa, habang ang iba naman na sumisip-sip kay Doña Imelda ay tahasang humahagik-hik sa kanyang likuran. Ang bawat pangungutya ay tila isang tumpok ng baga na idinidikit sa kanyang balat, ngunit tinitiis niya ang lahat. Ang susing pilak na ibinigay ng kanyang ama ay nakatago sa loob ng kanyang suot na sapatos, tumutusok sa kanyang talampakan. Isang masakit, ngunit mahalagang paalala ng kanyang misyon. "Elena, bakit nakatayo ka pa riyan? Ang dumi-dumi ng sahig sa kusina. Maglampaso ka na." Ang sigaw ni Doña Imelda mula sa itaas ng hagdanan. Ang matanda ay tila mas lalong sumigla dahil mayroon na naman siyang bagong biktima na pagbabalingan ng kanyang puot. Habang naglalampaso, ang mga tuhod ni Elena ay muling naramdaman ang hapdi ng magaspang na sahig, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ikalawang palapag, sa opisina ni Mark. Hinintay niya ang pagdating ng gabi, ang sandali kung kailan ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Nang sumapit ang 12:00, dahan-dahang lumabas si Elena sa maliit na silid sa likod ng kusina. Ang kanyang mga yapak ay tila mga anino,
Walang tunog na nalilikha sa makintab na sahig. Bitbit ang susing pilak. Narating niya ang pintuan ng opisina ni Marco. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Isang maling galaw, isang malakas na tunog, at ang lahat ng plano ni Don Rodrigo ay mauuwi sa wala. Dahan-dahang ipinasok ni Elena ang susi sa butas ng kandado. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pigil hininga siyang pumasok at agad na isinara ang pinto. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang alak ni Marco ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiri. Ginamit niya ang mahinang liwanag mula sa kanyang cellphone para hanapin ang vault na sinasabi ng kanyang ama. Sa likod ng isang malaking painting ng mga De Vega, nakita niya ang maliit na bakal na pinto. Gamit muli ang susing pilak, nabuksan niya ito. Sa loob, tumambad ang mga folder na naglalaman ng mga transaksyon ni Marco sa mga dummy accounts at ang mga dokumento na nagpapatunay na ang utang na ipinapirma sa kanya ay bunga ng pandaraya. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalansing ng seramika ang narinig ni Elena mula sa labas ng opisina. Ang tunog ng mga yabag ay papalapit sa pintuan. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto at ang hawakan ng pintuan ay nagsimulang gumalaw. Napatitig si Elena sa pinto. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa takot. Hindi pa siya nakakaalis at ang mga dokumento ay nakakalat pa sa sahig. Sa kabilang dako ng mansyon, ang iyak ni Nathan ay biglang umalingaw-ngaw na tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Sino ang nasa labas ng pinto at magagawa ba ni Elena na itago ang mga ebidensya bago siya tuluyang mahuli sa loob ng kuta ng kanyang mga kaaway? Sa bawat tibok ng aking puso, tanging ang pangalan mo ang nagbibigay sa akin ng lakas na huminga sa gitna ng usok ng kanilang kasinungalingan. Ang bulong na yon ay hindi lumabas sa mga labi ni Elena, kundi isang panalangin na nagmula sa pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa habang nakakubli siya sa likod ng malalaking kurtina sa loob ng opisina ni Marco. Ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang binibitay ang kanyang pag-asa. Ngunit nang tuluyang bumukas ang pinto, hindi ang mabigat na yabag ni Marco ang narinig niya, kundi ang marahan at tila nag-aalangang hakbang ni Manang Rosa, ang matandang kasambahay na lihim na nagmamalasakit sa kanya. Elena, anak, nasaan ka? Ang pabulong na tawag ni Manang Rosa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot, ngunit puno ng pag-aalala. Bilisan mo, paparating na si Marco. Nagising siya dahil sa iyak ni Nathan at mukhang mainit ang ulo. Lumabas si Elena mula sa kanyang kinatataguan. Ang mga dokumento ay mahigpit niyang nayayakap sa kanyang dibdib. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa lamig ng gabi. At ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng kuta ng kaaway. Salamat, Manang. Itatago ko lang ito at titingnan ko si Nathan. Sa tulong ng matanda, mabilis na nakabalik si Elena sa silid-aralan ng kanyang anak. Doon, sa loob ng tahi ng maliit na oso ni Nathan, isiniksik ni Elena ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ng mga De Vega. Habang hinahaplos niya ang buhok ng kanyang anak na dahan-dahan nang kumakalma, naramdaman niya ang panginginig ng isang maliit na cellphone sa loob ng kanyang bulsa, ang teleponong ibinigay ni Gabriel sa kanya bago siya bumalik sa mansyon. Dahan-dahang lumabas si Elena sa beranda. Tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nilalamig na pagkatao. Elena, are you okay? Please tell me you're safe. Ang nag-aalalang tanong ni Gabriel. Ang lalim ng kanyang boses ay may dalang pangako ng kaligtasan na matagal nang hindi naramdaman ni Elena.
Nakuha ko na ang mga folder, Gabriel. Bulong ni Elena, ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. I have it. Ang lahat ng pandaraya ni Marco. Nasa akin na. Good. Hold on a little longer, Elena. Malapit na tayong matapos, sagot ni Gabriel. May bahagyang pagtigil sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. Sa tonong mas malambot at puno ng damdamin. Wait for me. I won't let them hurt you anymore. Pangako yan, Elena. Ang salitang pangako ay dati nang sumira sa buhay ni Elena. Ngunit mula sa mga labi ni Gabriel, ito ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Naramdaman ni Elena ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi, ang init ng kamay nito na tila humahawak sa kanyang palad upang bigyan siya ng lakas na tumayo sa gitna ng bagyo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling bumasag ng bumukas ang pintuan ng nursery. Pumasok si Marco. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa paligid. Ang kanyang mga mata ay mapanganib na nakatingin kay Elena na noon ay nagmamadaling itinago ang cellphone. Sino ang kinakausap mo, Elena? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay parang isang mababang dagundong ng kulog. Bakit tila may itinatago ka sa mga mata mong yan? Dahan-dahang lumapit si Marco kay Elena. Ang bawat hakbang nito ay nagpapaliit sa mundo ng babae. Tiningnan ni Marco ang paligid at ang kanyang paningin ay huminto sa sahig. Sa tapat mismo ng kinalalagyan ng susing pilak na aksidenteng nalaglag ni Elena sa kanyang pagmamadali. Ang makintab na metal ay tila nangungutya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Yumuko si Marco at dahan-dahang pinulot ang susi. Tiningnan niya ito ng matagal bago muling ibinaling ang paningin kay Elena na sa mga sandaling iyon ay halos hindi na makahinga sa takot. Ang susing ito, hindi ba't kay Don Rodrigo ito? Ang malamig na tanong ni Marco. Ano ang ginagawa nito sa loob ng mansyong ito, Elena? Ang ganda ng susing ito, Elena. Ngunit tulad ng iyong ama, ito ay wala ng silbi, kundi ang magpaalala sa akin ng mga bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang boses ni Marco ay puno ng panunuya habang pinaglalaruan niya ang susing pilak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Elena o ang pawis na namumuo sa palad nito. Sa paningin ni Marco, si Elena ay isang durog na babae lamang na kumakapit sa mga alaala ng nakaraan. Ibinato niya ang susi sa paanan ni Elena na lumikha ng isang malamig na tunog sa sahig na tila isang barya na ibinibigay sa isang pulubi. Pulutin mo yan, Elena. At pagkatapos ay bumaba ka na sa kusina. May darating na bisita at gusto kong ang pinakamagaling naming katulong ang magsilbi sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Elena upang pulutin ang susi. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagyuko ay tila isang pagtapak sa kanyang sariling dangal. Ngunit sa loob-loob niya, ang apoy ng paghihiganti ay mas lalong nag-aalab. Nang makababa siya sa kusina, sinalubong siya ng isang bango na tila isang lason. Ang amoy ng isang mamahaling pabango na hindi kay Doña Imelda. Sa gitna ng sala, nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestido na hapit sa kanyang katawan. Si Sofia, ang babaeng naging mitya ng pagkasira ng tahanan ni Elena. Nakasandal ito sa balikat ni Marco habang humihigop ng tsa. At sa kanyang mga daliri ay kumikinang ang isang sing-sing na pamilyar kay Elena. Ang sing-tiyo na ipinamana ng kanyang lola na ipinangako ni Marco na iingatan habang buhay. Marco, darling, sino ba itong bagong katulong nyo? Parang pamilyar siya. Hindi ba siya yung dating reyna ng bahay na ito? Ang mapanuring tanong ni Sofia. Sabay tawa ng mahinhin na tila ba isang musika ng pang-iinsulto. Si Elena yan, Sofia. Huwag mo siyang pansinin. Narito lang siya para magsilbi. Sagot ni Marco.
habang hinahaplos ang buhok ng kanyang kabit sa harap mismo ng kanyang asawa. Napilitan si Elena na lumapit bitbit ang tray ng mga pagkain habang inilalapag niya ang baso sa harap ni Sofia. Sadyang tinabig ng babae ang kanyang kamay. Ang malamig na juice ay tumapon sa suot na uniforme ni Elena na agad na nanunuot sa kanyang balat. Ang lamig ng likido ay tila ang lamig ng realidad na humahampas sa kanyang mukha. Oops! Pasensya ka na, Elena. Masyado kasing magaspang ang kamay mo. Baka hindi ka na sanay humawak ng mga mamahaling bagay. Ani Sofia habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Ibinulong ang mga salitang tila isang sumpa sa pandinig ni Elena. Huwag ka nang umasang makakabalik ka pa sa posisyon mo, Elena. Dahil sa loob ng sinapupunan ko, daladala ko na ang tunay na tagapagmana ng mga De Vega. Buntis ako, at sa oras na malaman ito ng buong mundo, ikaw at ang anak mong walang kwenta ay tuluyan ng mabubura sa kasaysayan ng pamilyang ito. Ang mundo ni Elena ay tila biglang huminto. Ang balitang iyon ay parang isang malakas na sampal na nagpabingi sa kanya. Tiningnan niya si Marco, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng pagkahiya o pagsisisi, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagmamalaki sa mga mata ng kanyang asawa. Ang sakit na nararamdaman ni Elena ay hindi na lamang basta hapdi. Ito ay isang malalim na sugat na tila hindi na kailanman maghihilom. Naisip ni Elena si Nathan, ang kanyang anak na itinuring na isang pagkakamali ni Marco. Ngayon, may darating na bagong buhay na papalit sa pwesto ng kanyang anak. Ang puot sa kanyang dibdib ay umakyat sa kanyang lalamunan, tila isang mapait na lasa na gustong sumabog. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, hinawakan ni Sofia ang kanyang tiyan nang may panunuya at muling nangumiti. Maghanda ka na, Elena. Dahil sa kaarawan ni Doña Imelda, hindi lang ang pagbagsak mo ang ipagdiriwang namin, kundi ang pagdating ng batang magpapalayas sa inyo ng tuluyan sa mundong ito. Paano pa makakahanap ng lakas si Elena na magpatuloy kung ang bawat sandali ng kanyang pagtitiis ay tinatapatan ng isang mas masakit na katotohanan na nagbabantang agawin ang tanging dahilan ng kanyang paghinga? Ang bawat patak ng tubig sa timba ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng aking mga mata. Tuyo na ang balon ng aking hinagpis, ngunit ang hapdi sa aking dibdib ay mas lalo lamang nagliliyab. Ang bulong na yon ni Elena ay nalunod sa tunog ng tubig, habang pilit niyang nililinis ang mantsa ng juice sa mamahaling alpombra sa paanan mismo ni na Marco at Sofia. Habang ang dalawa ay nagtatawanan at nagpaplano para sa kinabukasan ng kanilang bagong pamilya, si Elena ay nananatiling nakaluhod, tinitiis ang bawat sulyap ng pang-uuyam. Ang kanyang mga palad ay magasgas na, ang kanyang mga kuko ay may mga itim na dumi mula sa pagtatrabaho sa hardin at kusina. Ngunit ang lahat ng ito ay tila mga palamuti lamang kumpara sa bigat ng lihim na daladala niya sa loob ng kanyang uniforme. Elena, tapusin mo na iyan. Ang malamig na utos ni Doña Imelda habang pababa ng hagdan. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang mga brilyanteng hikaw na tila ba ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa karangyaan na ipinagkakait nila kay Elena. Pagkatapos mo riyan, pumunta ka sa aking silid. Ang aking mga paa ay pagod na pagod sa pag-aasikaso ng mga imbitasyon para sa aking kaarawan. Kailangan mo itong hugasan at masahehin. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Marco sa kanyang asawa, ngunit agad din itong umiwas. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pagtatanggol. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay matagal na palang patay sa kanyang buhay. Ang kasama niya ngayon ay isang estranghero na may pusong bato. Sa loob ng silid ni Doña Imelda, ang amoy ng luma at mamahaling pabango ay tila nanunuot sa bawat hininga ni Elena na nagpapahirap sa kanyang dibdib.
Dahan-dahan niyang inilubog ang mga paa ng matanda sa planggana ng maligamgam na tubig. Habang ginagawa niya ang gawaing ito, na ayon kay Doña Imelda, ay isang paraan ng pagpapasalamat sa pagkupkop sa kanya. Ang isipan ni Elena ay lumipad patungo sa silid ni Nathan. Naalala niya ang maliit na guhit na nakita niya sa ilalim ng unan ng bata kaninang umaga. Isang larawan ng isang reyna na may hawak na espada at sa ibaba nito ay ang salitang "Mama ko." Ang maliit na papel na yon ang naging tanging sandata ni Elena laban sa pagnanais na sumuko. Para kay Nathan, titiisin niya ang pagyurak sa kanyang dangal. Para kay Nathan, lulunukin niya ang bawat lait at mura. Alam mo, Elena, simula ni Doña Imelda, habang nakapikit ang mga mata, tinatamasa ang masahe ng manugang na itinuturing niyang alila. Dapat kang magpasalamat kay Sofia dahil sa kanya magkakaroon na kami ng tunay na apo na may dugong de Vega. Hindi tulad ng anak mo na tila ba palaging may dinadalang malas sa pamamahay na ito. Napatigil ang mga kamay ni Elena. Ang galit na pilit niyang ikinukubli ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ang pagpuna sa kanyang anak ay ang huling hangganan. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang pagkakamali, naalala niya ang bilin ng kanyang ama. Maging tupa sa harap nila, ngunit lobo sa iyong isipan. Dahan-dahan niyang itinuloy ang pagmamasahe. Ang bawat haplos ay may kalakip na panalangin para sa katarungan. Nang matapos ang gabi, lumabas si Elena sa silid at naglakad patungo sa madilim na pasilyo. Doon, nakita niya si Marco na nakasandal sa pader, tila naghihintay sa kanya. Bukas na ang kaarawan ni Mama, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay may halong banta. Ayaw kong makita ang mukha mo sa harap ng mga bisita. Mananatili ka sa kusina at magsisilbi. At tandaan mo, Elena, kapag nalaman kong may balak kang gawing eksena, sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita si Nathan. Hindi sumagot si Elena. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Marco. Isang tingin na punong-puno ng pait. Ngunit may kasamang kakaibang ningning na hindi kayang intindihin ng lalaki. Dahan-dahang lumampas si Elena sa kanyang asawa at sa bawat hakbang niya, tila ba ang lupa ay nayayanig sa bigat ng kanyang determinasyon. Pagdating sa maliit niyang silid, binuksan ni Elena ang maliit na kabinet at kinuha ang luma ngunit maayos na bestidong itim na itinago niya. Ito ang susuotin niya bukas. Hindi siya mananatili sa kusina. Bukas, sa harap ng lahat ng mga de Vega at ng kanilang mga panauhin, ang bawat kasinungalingan ay babalik sa kanila tulad ng isang malakas na agos ng dagat. Ngunit habang tinitingnan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin, napansin niya ang isang maliit na sobrang isiningit sa ilalim ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, walang sulat sa loob, kundi isang litrato. Isang litrato ni Sofia na may kausap na isang lalaking hindi si Marco, sa isang lugar na tila isang pribadong ospital. Ano ang tunay na daladala ni Sofia sa kanyang sinapupunan? At sino ang lalaking lihim niyang kinakatagpo sa gitna ng kanyang pagkukunwari bilang bagong reyna ng mga de Vega? Maglinis ka lang sa kusina, Elena. Hindi kailangan ng party na ito ang isang aninong tulad mo na nagpapaalala sa amin ng kamalasan at kahirapan. Ang mga salitang yon ni Marco ay tila mga bubog na itinapon sa mukha ni Elena habang inaayos nito ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Hindi man lang tiningnan ni Marco ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa sariling refleksyon, sa kinang ng kanyang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong pangarap ni Elena. Sa mga sandaling iyon, si Elena ay nakayuko, bit-bit ang isang tray ng mga kristal na baso na kailangang pakinisin para sa mga darating na bisita. Ang bawat haplos ng malinis na tela sa malamig na salamin ng baso ay tila pag-aalis din ng huling bahid ng pag-ibig na nananatili sa kanyang puso. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco
ay humahalo sa amoy ng sabon at pagod na nanunuot sa kanyang uniforme. Isang mitya ng katotohanan na sa bahay na ito, siya ay isa na lamang kagamitang itatapon na matapos pakinabangan. Sa labas ng silid, ang mansyong De Vega ay nababalot ng isang engrandeng kagalakan. Ang tunog ng mga instrumentong de cuerdas ay dahan-dahang pumupuno sa bawat sulok ng malawak na bulwagan, habang ang mga tawanan ng mga elitistang panauhin ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Elena. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier ay tila nangungutya sa dilim na namamayani sa kanyang buhay. Ito ang gabi ng pagdiriwang ni Doña Imelda, ang gabi kung kailan ang bawat kasinungalingan ay bibigyan ng korona. Dahan-dahang lumabas si Elena patungo sa kusina, ngunit sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng sobrang nakatago sa loob ng kanyang suot na apron. Ang litrato ni Sofia at ng estrangherong lalaki ay tila nagliliyab, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagnanais na protektahan si Nathan. Elena, ang mga appetizer, bilisan mo! Ang sigaw ng punong tagapagluto. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa mga porselana ay tila isang marcha ng digmaan sa pandinig ni Elena. Sa gitna ng bulwagan, nakita ni Elena si Sofia. Napakaganda nito sa suot na mahabang bestidong kulay ginto, nakasandal sa bisig ni Marco habang tinatanggap ang mga pagbati ng mga panauhin. Si Doña Imelda naman ay tila isang reyna sa gitna ng kanyang trono, tumatawa ng malakas habang ipinagmamalaki ang bagong pag-asa ng kanilang pamilya. Walang nakapansin sa anino ni Elena na dumadaan sa gilid, bit-bit ang mga pagkain na kanilang kakainin, ngunit sa isang sulok, isang pares ng mga mata ang hindi humihiwalay sa kanya. Si Attorney Gabriel, nakatayo ito sa malayo, may hawak na baso ng alak ngunit ang pansin ay nakatuon lamang sa bawat kilos ni Elena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang sulyap na punong-puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin, isang pangako ng kaligtasan na nagpapabilis sa pintig ng puso ni Elena. Biglang tumigil ang musika. Ang bawat panauhin ay natahimik nang tumayo si Marco sa gitna ng entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang bawat ilaw sa bulwagan ay nakatutok sa kanya na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang makapangyarihang pinuno. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ngayong gabi, hindi lamang ang kaarawan ng aking mahal na ina ang ating ipinagdiriwang. Mayroon akong isang mahalagang anunsyon na magbabago sa kinabukasan ng kumpanyang De Vega at ng ating pamilya. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Sofia at dahan-dahan itong pinatayo sa kanyang tabi. Ang bawat hininga ni Elena ay tila tumigil. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi, tila isang bagyo na nag-iipon ng lakas bago ang huling paghampas. Nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng magdadala ng aking tunay na tagapagmana at ang muling pagsilang ng ating dangal, pagpapatuloy ni Marco habang nakatingin ng diretso sa dulo ng bulwagan, kung saan nakatayo si Elena sa gitna ng mga anino ng kusina. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat. Ang sandali kung kailan ang bawat pira-pirasong dangal ni Elena ay nakatakdang tapakan sa harap ng buong alta sosyedad. Ngunit habang hawak ni Elena ang gilid ng kanyang apron, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ba ang mundo para sa katotohanang sasabog mula sa mga aninong pilit nilang ikinubli? At sapat ba ang anunsyo ni Marco para tabunan ang laso na dahan-dahan nang kumakalat sa kanyang sariling tahanan? Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng aking nakaraan. Habang nakatayo si Marco sa entablado, hawak ang kamay ni Sofia na tila ba isang premyo, ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanila ng may paghanga at inggit. Ngunit sa isang sulok ng kusina,
Sa likod ng madilim na kurtina, ang mga kamay ni Elena ay hindi na nanginginig. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Alam niya na ang bawat salitang binitawan ni Marco ay ang huling hininga ng kasinungalingang bumulag sa kanya sa loob ng 7 taon. Ngayon, nais kong anyayahan ang lahat na panoorin ang munting handog ng aming pamilya para sa aking ina. Ang nakangiting sabi ni Marco habang itinuturo ang dambuhalang screen sa gitna ng bulwagan. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw. Ang katahimikan ay naging mas malalim pa sa gabi. Inasahan ng lahat ang mga larawan ng kabataan ni Doña Imelda, ang mga alaala ng yaman at kapangyarihan ng mga De Vega. Ngunit nang bumukas ang screen, hindi ang mukha ng matanda ang tumambad. Isang dokumento ang lumabas, isang malinaw na kopya ng mga bank transfers na nagpapatunay ng bilyon-bilyong pisong ninakaw ni Marco mula sa kumpanya ni Don Rodrigo. Sinundan ito ng isang audio recording, ang boses ni Marco na malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hayaan mo na ang babaeng yan, Mama. Pipirmahan niya rin ang mga utang na ito dahil gagawin nating hostage ang kinabukasan ng anak niya. Pagkatapos nito, itatapon natin si Elena sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang mga bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumaha sa bulwagan. Si Doña Imelda ay napatayo mula sa kanyang trono, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebultong gawa sa chalk na malapit ng madurog. Si Sofia naman ay pilit na kumakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matataguan sa gitna ng nakakabulag na liwanag ng screen. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Ang huling larawan na lumabas ay ang litrato ni Sofia sa loob ng isang pribadong klinika, kausap ang isang lalaking kilala ng marami sa mga panauhin bilang asawa ng isa sa mga board members. Ang nakalakip na dokumento ay isang DNA test na nagsasabing ang batang dinadala ni Sofia ay hindi kailanman naging isang De Vega. Anong kahulugan nito? Ang sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal na humihiwa sa hangin. Sa sandaling yon, ang pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Hindi mga bagong panauhin ang pumasok, kundi mga lalaking nakauniforme ng pulis sa pangunguna ni Attorney Gabriel at ng isang lalaking matagal nang inakala ng lahat na lugmok na sa kahirapan. Si Don Rodrigo. Naglakad si Don Rodrigo sa gitna ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katarungan. Sa tabi niya, lumabas si Elena mula sa mga anino. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang apron at itinapon ito sa sahig na tila barururok na ng kanyang pagiging alipin. Ang kanyang itim na bestido ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. At ang kanyang mukha ay walang bakas ng luha, kundi isang ningning ng tagumpay. Marco De Vega, ang mahinahong sabi ni Gabriel habang inilalabas ang warrant of arrest. Inaaresto ka sa kasong plunder, embezzlement, at falsification of public documents. Kasama mo ang iyong ina sa mga reklamong inihain ni Don Rodrigo at ng kanyang tunay na tagapagmana, si Elena. Napatitig si Marco kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hindi paniniwala. Ikaw, paano mo nagawa ito? Ikaw na walang kwentang babae. Lumalapit si Elena kay Marco. Sapat na malapit para maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang hininga. Hindi ako ang walang kwenta, Marco. Ang walang kwenta ay ang lalaking kailangang magnakaw at manloko para lang maging makapangyarihan. Binigay ko sa iyo ang 7 taon ng aking buhay, ngunit ang ibinalik mo ay puot. Ngayon, ang bawat pira-pirasong kinuha mo sa akin, babawiin ko. Simula sa bahay na ito, na hindi mo naman talaga pagmamay-ari. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis at pinusasan si Marco sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila musika ng paghihiganti sa pandinig ni Elena.
Si Doña Imelda ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Habang hinihila palabas ang mag-ina, ang mga panauhin ay dahan-dahang umiiwas, tila ba ayaw nilang mahawahan ng mantsa ng kahihiyan. Naiwan si Elena sa gitna ng bulwagan, nakatayo sa tabi ng kanyang ama at ni Gabriel. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya na, ngunit alam niya na ang bagyong ito ay nag-iwan ng mga sugat na kailangan pang hilumin. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Marco, lumingon ito at sumigaw. Akala mo ba ay tapos na ito, Elena? Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa loob ng kulungan. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas ng mansyon na sinundan ng biglang pagpatay ng mga ilaw sa buong lungsod. Sa gitna ng kadiliman, isang malakas na sigaw ng bata ang narinig mula sa itaas. Nasaan si Nathan? At sa gitna ng kaguluhang ito, sino ang kumuha sa bata mula sa kanyang silid? Nasaan ang anak ko? Gabriel, ang anak ko! Ang bulyaw ni Elena ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kadiliman. Ang katahimikan ng mansyon na kanina lamang ay puno ng musika at tawanan, ngayon ay nababalot ng isang nakakatakot na lamig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagbababala ng isang mas malaking trahedya. Hindi alintana ni Elena ang kanyang suot na bestido na sumasabit sa mga gamit habang mabilis siyang umaakyat sa hagdan patungo sa silid ni Nathan. Ang pintuan ng nursery ay nakabukas ng malawak, sumasabay sa ihip ng hangin na nagmumula sa nakabukas na bintana. Ang mga kurtina ay humahampas sa pader na tila mga anino ng kamatayan. Nang dambahin ni Elena ang kama ng bata, tanging ang lamig ng unan ang sumalubong sa kanya. Wala doon ang init ng katawan ni Nathan. Wala doon ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang malakas na tawa ang naririnig ni Elena mula sa labas ng mansyon. Isang tawang puno ng pait at kabaliwan, si Marco. Kahit na nakaposas ang mga kamay at hinihila ng mga pulis patungo sa sasakyan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Sabi ko sa iyo, Elena, ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa bakuran. Hindi mo ako pwedeng talunin nang hindi ka nawawalan. Kung kukunin mo ang yaman ko, kukunin ko ang buhay mo. At si Nathan ang buhay mo, hindi ba? Naramdaman ni Elena ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang mundo na akala niya ay nabawi na niya ay muling gumuho. At sa pagkakataong ito, ang mga pirapirasong natitira ay tila wala ng pag-asang mabuo pa. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat paglunok ng kahihiyan ay para sa bata. At ngayon, ang dahilan ng kanyang paghinga ay nasa kamay ng isang lalaking wala nang takot mawalan. Elena, makinig ka sa akin. Hahanapin natin siya. Pangako, ibabalik ko si Nathan sa'yo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang munting liwanag sa gitna ng madilim na kuta. Hawak ni Gabriel ang magkabilang balikat ni Elena. Pilit na ibinabalik ang diwa ng babae mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Ang init ng mga kamay ni Gabriel ay tila isang anchor na pumipigil kay Elena na tuluyang malunod sa kanyang sariling takot. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, isang malakas na tunog ng mabilis na sasakyan ang narinig mula sa likurang bahagi ng mansyon. Isang itim na van ang humaharurot palayo. Bumubugago ng makapal na usok na agad na nilamon ng malakas na ulan. Sa loob ng sasakyang iyon, isang maliit na kamay ang nakita ni Elena na tumatama sa salamin. Isang kamay na tila humihingi ng tulong bago ito tuluyang maglaho sa dilim ng gabi. Nathan! Ang huling sigaw ni Elena bago siya tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Gabriel. Sa loob ng selda ng mga pulis, si Marco ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang mapanganib na ngiti. Alam niyang kahit nasa loob siya, hawak pa rin niya ang leeg ni Elena
sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan sa labas. Ito ang huling baraha ng isang desperadong sugarol. Samantala, sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, si Nathan ay nakaupo sa isang madilim na sulok, yakap-yakap ang kanyang maliit na oso. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga yabag ng halimaw sa kanyang pandinig. Ang bata ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa takot sa mga taong kumuha sa kanya mula sa kanyang ligtas na tahanan. Magagawa ba ni Gabriel na mahanap ang kuta ni Marco bago pa tuluyang masaktan ng bata? At hanggang saan ang kayang ibigay ni Elena para sa huling hiling ng kanyang asawa kapalit ng kalayaan ng kanyang anak? Huwag mong hawakan ang anak ko. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya, Marco. Ang tinig ni Elena ay hindi na ang mahinang bulong ng isang biktima. Ito ay isang matigas at malamig na utos na umaling-awngaw sa loob ng silid ng panauhin sa pitan. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin. Tinitingnan ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na nabubulok sa sariling kasamaan. Sa labas, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga ulap matapos ang mahabang gabi ng bagyo. Kamakailan lamang, sa tulong ng mga tauhan ni Gabriel at ng mga awtoridad, natuntun nila ang lumang bodega sa labas ng lungsod. Ang bawat saglit ng paghihintay ni Elena sa loob ng sasakyan habang nilulusob ng mga pulis ang lugar ay tila isang kawalang hanggan. Nang makita niyang bitbit ng isang opisyal si Nathan na nanginginig sa takot ngunit ligtas, ay naramdaman ni Elena ang isang uri ng paghilom na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang folder mula sa kanyang bag. Iniharap niya ito sa salamin upang makita ni Marco. Ang mga papel sa loob ay ang formal na petisyon para sa annulment at ang mga dokumento ng ganap na pagmamay-ari sa lahat ng ari-ariang ninakaw ni Marco mula sa pamilya ni Elena. Akala mo ba ay mananalo ka dahil hawak mo si Nathan? Ang mahinahong tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa nagdidilim na mukha ni Marco. Nakalimutan mo na ang dugo ng aking ama ay dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako susuko hanggat hindi kita nakikitang nawawalan ng lahat tulad ng ginawa mo sa akin. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Isang pirasong papel lang yan, Elena. Sa tingin mo ba ay matatapos nito ang lahat? Sa tingin mo ba ay magiging masaya ka pagkatapos nito? Hindi ito tungkol sa saya, Marco. Tungkol ito sa katarungan. Sagot ni Elena habang dahan-dahang tumatayo. At tungkol din ito sa kapayapaan. Ang kapayapaang ipinagkait mo sa akin at kay Nathan sa loob ng 7 taon. Bago lumabas, iniwan ni Elena ang huling pahina ng dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang sulat mula sa kumpanya na nagsasabing ang mansyon ng mga De Vega ay formal na ring nakuha ng bangko dahil sa mga utang ni Marco. Wala nang matitirhan ng kanyang ina at wala nang matitirang yaman para sa kanyang mga abogado. Paglabas ni Elena sa presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mainit na yakap ni Gabriel. Sa di kalayuan, nakaupo si Nathan sa loob ng sasakyan, payapang kumakain habang kalaro ang kanyang maliit na oso. Ang bawat hapdi ng mga nakaraang sugat ni Elena ay tila dahan-dahang natutuyo, napapalitan ng isang bago at mas matatag na pagkatao. Tapos na ba? Ang mahinahong tanong ni Gabriel habang tinitingnan ang mga mata ni Elena. Hindi pa, Gabriel. Sagot ni Elena habang nakatingin sa langit. Pero ito na ang simula ng aking paghinga ng malaya. Habang paandar na ang sasakyan, lumingon si Elena sa gusali ng kulungan. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang mga anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naiiwan sa alikabok ng daan. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan.
Ngayong wala na ang mga kaaway na kailangang labanan, handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig na matagal nang naghihintay sa kanya? Ito na ang unang umaga na hindi ko na kailangang humingi ng tawad para sa aking paghinga. Ang bulong na yon ni Elena ay tila isang matamis na awit na humahalo sa sariwang hangin ng umaga habang nakatayo siya sa veranda ng kanyang bagong opisina. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, hindi na bilang isang pangungutya, kundi bilang isang pagbati sa kanyang muling pagsilang. Wala na ang uniporme ng katulong. Suot niya ngayon ay isang eleganteng puting suit na sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang bagong simula at ang bigat ng kanyang kapangyarihan bilang bagong tagapamahala ng kumpanya ni Don Rodrigo. Ang bawat gamit sa loob ng malawak na silid, ang lamesang yari sa mamahaling kahoy, ang malalambot na upuan at ang mga painting sa pader ay nagpapaalala sa kanya ng layo ng kanyang nilakbay mula sa madilim na bodega o nga mga devega. Ngunit sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling mapagmatyag. Ang sugat ng nakaraan ay tuyo na, ngunit ang mga pilat nito ay tila mga guhit sa mapa na nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Gabriel, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape na ang bango ay agad na pumuno sa silid. May kung anong liwanag sa mga mata ni Gabriel na tila nagbibigay kay Elena ng katiwasayan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. "You're working too hard again, Elena. Baka makalimutan mong kailangan din nating huminga." Ang malambot na sabi ni Gabriel habang inilalapag ang kape sa kanyang lamesa. "Salamat, Gabriel. I'm just making sure everything is perfect for Nathan's school fund gala." Sagot ni Elena habang sumisilay ang isang totoong nangiti sa kanyang mga labi. Ang bawat sulyap ni Gabriel ay tila isang dahan-dahang haplos sa kanyang kaluluwa. Isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalok ng proteksyon. "Nathan is doing well. Nakita ko siyang naglalaro sa baba kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. He looks happy, Elena. You did that for him." Ang dagdag ni Gabriel habang dahan-dahang itinatapat ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Elena. Hindi niya ito hinawakan ng mahigpit, sapat lamang upang maramdaman ni Elena ang init at suporta na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang katahimikan ng kanilang sandali ay muling nabasag ng tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng pag-aalangan. "Ma'am Elena, mayroon pong isang babae sa lobby. Ayaw niyang umalis. Sinasabi niyang kailangan niya raw kayong makausap dahil kinuha niyo ang lahat sa kanya." Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na lamig sa kanyang batok. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Pagbaba niya sa lobby, tumambad sa kanya ang isang babaeng hindi niya halos makilala, si Doña Imelda. Wala na ang mga brilyante, wala na ang mamahaling tela. Suot nito ay isang luma at kupas na damit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. "Magnanakaw! Kinuha mo ang bahay ko? Kinuha mo ang buhay ng anak ko!" Ang sigaw ni Doña Imelda habang pilit na lumalapit kay Elena, ngunit pinipigilan ng mga security guards. Ang bawat salita nito ay tila isang lason na pilit pa ring isinusuka ng kanyang maruming budhi. "Hindi ko kinuha ang sa inyo, ma." Ang mahinahong sagot ni Elena. Ang boses niya ay kasing talas ng isang espada sa gitna ng kaguluhan. "Ipinasa lang ng tadhana ang katarungang matagal niyo nang ninakaw sa pamilya ko. Ang bahay na tinutukoy niyo ay hindi kailanman naging inyo. Kinuha niyo lang iyon sa pamamagitan ng pandaraya." "Walang hiya ka. Utang mo sa amin ang 7 taon na pinatira ka namin." Ang huling hirit ng matanda bago ito tuluyang ilabas ng gusali. Napahinga ng malalim si Elena habang pinapanood ang paglayo ng babaeng dating nagpahirap sa kanya. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na awa para sa isang taong hanggang sa huli
ay hindi natutong tumanggap ng sariling pagkakamali. Ngunit habang pabalik siya sa loob, isang lalaking nakauniforme ng courier ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang itim na sobre. Para kay Ma'am Elena po, mula raw sa opisina ng abogado ni Mr. Marco de Vega. Nang buksan ni Elena ang sobre sa loob ng kanyang opisina, isang dokumento ang tumambad sa kanya na nagpabilis sa pintig ng kanyang puso. Hindi ito tungkol sa ari-arian, kundi isang huling sulat mula kay Marco bago ito tuluyang mabulok sa kulungan. Isang revelasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng ama ni Nathan na maaring bumago sa lahat ng kanilang pinaglaban. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang binabasa ang bawat titik sa papel. Ang susing akala niya ay nagbukas na ng lahat ng pinto ay tila may isa pang lihim na silid na hindi pa niya napapasok. Ano ang lihim na itinatago ni Marco tungkol sa pagkatao ni Nathan at sapat ba ang bagong buhay ni Elena upang harapin ang huling hamon na ito mula sa nakaraan? Ang huling kamandag ng isang ahas ay hindi na kayang pumatay sa taong nahanap na ang lunas sa sarili niyang mga sugat. Ang mga daliri ni Elena ay dahan-dahang gumapang sa magaspang na papel ng huling sulat ni Marco. Sa bawat salitang nakasulat doon, mga paratang na hindi raw tunay na de Vega si Nathan, mga banta na ang dugo ng bata ay galing sa isang pagkakamali, ay tila mga aninong pilit siyang hinihila pabalik sa madilim na bodega. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat titik ng kasinungalingan ni Marco ay tila mga tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Tumingin si Elena sa labas ng bintana kung saan naglalaro si Nathan sa hardin. Ang tawa ng bata ay tila isang malinis na tubig na humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Alam ni Elena ang katotohanan. Alam niya kung gaano siya naging tapat at alam niya na ang liham na ito ay ang huling desperadong hakbang ng isang lalaking hindi matanggap na siya ay talunan na. Ang pagkatao ni Nathan ay hindi nakadepende sa pirma o pagkilala ng isang kriminal, kundi sa pagmamahal na ibinuhos niya rito mula sa unang tibok ng puso nito. Elena, hindi mo na kailangang basahin ang mga basura na yan. Ang mahinahong tinig ni Gabriel na nagmula sa pintuan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may dalang katiwasayan. Kinuha ni Gabriel ang sulat mula sa kamay ni Elena at nang hindi man lamang ito binabasa, dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na pira-piraso. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang tunog ng huling kadenang kumakalas sa pagkatao ni Elena. Hindi na nila tayo maaabot dito, Elena. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na silid. Ang katotohanan ay wala sa mga papel na yan, kundi sa saya na nakikita ko sa mga mata mo ngayon. Hayaan mo nang mabulok ang kanilang mga lihim sa loob ng kulungan. Isang dahan-dahang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngiti na hindi na pilit, kundi puno ng kapayapaan. Hinarap niya si Gabriel at sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na masandalan ang balikat ng lalaki. Ang amoy ng kape at ang amoy ng bagong pag-asa mula kay Gabriel ay tila isang gamot na tuluyang nagpahilom sa huling bitak ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng opisina ay naging isang banal na lugar kung saan ang bawat pait ay natunaw sa tamis ng pag-unawa. Sa di kalayuan, narinig nila ang takbo ng maliliit na paa ni Nathan sa pasilyo. Ang pinto ay bumukas at ang bata ay pumasok na may dalang isang maliit na bulaklak na pinitas mula sa hardin. Inabot ni Nathan ang bulaklak kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dalisay na pagmamahal. Ang bawat haplos ng bata sa kanyang kamay ay tila isang selyo ng kanyang tagumpay. Hindi laban sa mga de Vega, kundi laban sa sarili niyang takot. Mama, para sa'yo, ang ganda ng araw ngayon, di ba? Ang inosenteng tanong ni Nathan.
Niyakap ng mahigpit ni Elena ang kanyang anak, habang si Gabriel ay nakatingin sa kanila ng may paghanga. Ang bawat hininga ni Elena ngayon ay malaya na sa bawat pira-pirasong pangako na sumira sa kanya noon. Ang kanyang muling pagsilang ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng batang ito na hindi na kailanman mararanasan ang dilim na kanyang nilakbay. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong lungsod, alam ni Elena na ang bawat sugat ay may hangganan at ang bawat luha ay may kapalit na ligaya. Ang bagyong nagdaan ay tila isang malayo ng alaala at sa harap niya ay isang malawak na dagat ng pagkakataon na handa niyang languyin kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tapos na ang laban at sa wakas, ang puso ni Elena ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Ang bawat pira-pirasong basag ng aking nakaraan ay dahan-dahan nang nabubuo bilang isang magandang mosaic. Hindi na muling magiging perpekto tulad ng dati, ngunit mas matibay at mas may ningning sa ilalim ng bagong sikat ng araw. 3 taon na ang lumipas mula nang huling humakbang si Elena palabas ng Mansyong de Vega, ngunit sa bawat paghinga niya ngayon sa pampang ng dagat sa kanilang rest house, tila ba isang habambuhay na kapayapaan ang kanyang nayakap. Ang tunog ng banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga bangungot ng kanyang kahapon. Wala na ang amoy ng luma at mapang-aping pabango ni Doña Imelda. Ang tanging nanunuot sa kanyang pandinig ay ang tawanan ni Nathan na masiglang nakikipaglaro sa buhanginan. Si Nathan ay hindi na ang batang laging nanginginig sa takot. Siya ay lumaking may tiwala sa sarili, bitbit ang katatagan na natutunan niya mula sa kanyang ina. At sa bawat pagkakataon na tinatawag ng bata ang pangalan ni Gabriel bilang Papa Gab, naramdaman ni Elena ang isang uri ng katarungang hindi kayang ibigay ng anumang korte. Ang pag-ibig na dumating sa kanya sa pangalawang pagkakataon ay hindi isang bagyong mapangwasak, kundi isang dahan-dahang agos ng ilog na nagdala sa kanya sa ligtas na dalampasigan. Sa loob ng bilangguan, si Marco ay isa na lamang anino ng kanyang dating kayabangan. Ayon sa mga balita, ang kanyang bawat araw ay puno ng pagsisisi at pag-iisa, habang si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang maliit na bahay kalinga, malayo sa karangyaang dati ay itinuring niyang Diyos. Ang kanilang pagbagsak ay hindi naging mitya ng kagalakan para kay Elena, kundi isang malalim na paalala na ang bawat kasamaang itinatanim ay may takdang panahon ng pag-aani. Elena, ang lalim na naman ng iniisip mo, ang mahinahong tinig ni Gabriel habang dahan-dahang itinatabi ang isang sombrero sa ulo ng babae para protektahan ito sa init. Naupo si Gabriel sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay dahan-dahang nagdampi. Isang simpleng ugnayan na punong-puno ng pangako at pag-unawa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo ang tinakbo natin, Gabriel, sagot ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Dati, akala ko ang kapatawaran ay para sa mga taong nanakit sa akin. Ngayon, naintindihan ko na ang kapatawaran ay para pala sa sarili ko, para maging malaya ako sa galit na ikinukulong ang aking puso. And you deserve that freedom, Elena. Higit pa sa kahit ano, bulong ni Gabriel bago dahan-dahang kinuha ang kamay ni Elena at hinalikan ang kanyang mga daliri. Ang bawat haplos nito ay tila isang panata na hindi na siya muling maglalakad nang mag-isa sa gitna ng ulan. Sa huling sulyap ni Elena sa papalubog na araw, nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang pag-ibig ay hindi pala nasusukat sa mga marangyang handaan o sa mga pangakong nakasulat sa ginto. Ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa bawat pira-pirasong pagkakataon na pinipili nating bumangon, sa bawat paghilom ng sugat na inakala nating habambuhay na magdurugo, at sa bawat ngiti ng anak na malayang lumalaki sa mundong puno ng katotohanan. Ang kwento ni Elena
ay hindi nagtapos sa isang simpleng happy ending. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang simula kung saan ang bawat sugat ay naging medalya ng kanyang katapangan. At habang dahan-dahang nilalamon ng gabi, ang dalampasigan, ang tanging naiiwan ay ang liwanag ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan.